Hello po, good day. Okay, nandito na naman tayo para magbigay ng komento sa mga nangyayari sa ating bansa. Ngayon, sinusubaybayan ko itong mga nangyayari sa atin, ano? Particularly sa politics dahil siyempre malapit na yung midterm election. Ngunit sa kabuuan, sa mga iba't ibang bagay, very positive ako kasi nakikita ko na marami naman mga development na nangyayari. Halimbawa, pag kayo ay mag-travel sa mga iba't ibang lugar, makikita mo na maayos naman ang ating daan, maayos ang pagpapatupad ng mga trapiko, maayos yung pagpapatupad ng mga alituntunin, mga batas ng mga iba't ibang government agencies natin. Although, talagang hindi perfecto. Marami din talagang defecto. Marami yung mga nagsasamantala, no? Okay. Ganun pa man, I am very positive na mag-i-improve yan, ano? Siyempre, kung i-compare natin sa mga developed countries, talagang mas maayos yung system nila, no? Ng mga developed countries like United States, Japan, at saka iba pang mga bansa. Ngunit sa atin naman ay sa nakikita ko, may development na nangyayari. Ang sabi ko nga, tayong Pilipino, dapat tayong maging positive sa mga bagay-bagay. Maybe, baka yung mga good things may not come within our generation. But then, ang isipin natin yung mga future generation, yung mga anak natin, yung mga apo natin, yung mga apo-apo natin, and so on. Okay. Ngunit may isang bagay na talagang nakaka-discourage, nakakainis kung minsan, ano? Ito yung politics natin. Ang system natin is a democratic system. Ako ay naniniwala na ang democratic system of government ay self-corrective. So, kino-correct niya, siya na mismo ang nagko-correct, ano? Kasi sa democracy, dapat talaga diyan ang mga mag-decide ng mga decisions, mag-decide ng mga programs, ang mga tao. Kasi nga, sinasabi, democracy is a government of the people, by the people, and for the people. Okay, kaya kung tignan mo talaga yung pinaka-essence ng democracy, it is along that line na it is self-corrective. Ang sistemang democracy mismo ang mag-correct sa mga defecto nito. But then, syempre, ito lang ay mga theories. Natatandaan ko lang yung mga iba't ibang pananaw na napag-aralan namin, ano, when I was in college, okay, about government. So, ganun yan. Ngayon, ang nakikita kong very toxic at talagang dapat nang ma-stop ito ay ang paninira ng mga Duterte sa Marcos administration. Ako nga, hindi ko nga yang ibinoto yung PBBM na yan kasi anti-Marcos tayo. Alam ko yung mga nangyari noong martial law era, kaya yon parang mas gusto ko, ang gusto ko ay yung mga iba pang mga
mamumuno sana except mga Marcos. Ganun pa man, nakaupo na siya. Assuming na may mga anomalya nangyari, that's why nanalo siya. But then, nakaupo na siya. Ako'y naniniwala na wag nang ungkatin yun, ano? That is my personal opinion lang. Pabayaan na lang natin siya until 2028. Yan. Ngayon, itong mga Duterte, talagang ang nakikita ko talaga, ginagawa nila ang lahat ng pwedeng gawin para siya ay ibagsak, para palitan nila yung kanyang administration. Okay. Pagkatapos, maliwanag naman na ang ipalit dyan ay yung Vice President. Okay. Well, ito ang para sa akin. Halimbawa nga, may mga anomalya, may mga graft and corruption na nangyayari ngayon sa Malacanang. So, dapat nga palitan itong president natin. Ngayon naman, ang nangyayari ay pabagsakin yung president, pa-resignin siya, palitan siya, but then, ang papalit sa kanya ay yung mas worst. Okay, hindi ko sila ibinutong pareho yan. Worst naman, hindi naman, tignan ninyo yung mga, yung mga testimony doon sa Quadcom hearings noon. Sabihin na natin na may yung mga iba fabricated. Ngunit sa dami ng mga accusation, sa dami ng mga reports na ganyan, talagang anomalya, talaga parang sinadya na as if yung pira ng bayan ay kinukuhan na lang pagkatapos kung saan-saan lang gagastusin. It's worse. Dahil ako'y naniniwala na ang isang paraan talaga para umunlad ang Pilipinas ay ma-eradicate itong graft and corruption. Ngunit sa dami ng mga graft and corruption na nakita natin doon, pagkatapos yung gumawa niyan ay gawin mong presidente, ay worse naman. Ano naman ang natin, ano? Pagkatapos tignan mo talagang walang wisdom. Tignan mo ang kanyang pagsalita, hindi para sa mga diplomats, hindi para sa mga leaders. Ang pananalita niya ay para pa yung pananalita ng mga nandyan sa palengke na nagmumurahan, kaya yon ang natin. Okay, ako sasama kung halimbawa may mga mapapatunayan tayo, may makikita na anomalya ang president natin, sasama ako para siya ay ma-impeach, para siya ay maparisain. Ngunit ang reality is, sino ang papalit? Ipapalit mo ba yung mas worst? Hindi na ako dyan. Hindi na ako pabor dyan na alisin mo si PBBM pagkatapos ipalit mo si Sara, na talagang wala akong nakikita talagang good trait of a good leader sa taong ito. So, grabe. So, pag yung mga kumikilos para siya ay mapatalsik, antayin na lang ang 2028.
maliwanag naman na yung effort ng mga DDS ay para lang kay Sara yon. Actually, that is not for the country. Yun ang maliwanag doon. Okay? So, yan ang ating pananaw. Hindi tayo hindi tayo maka-Marcos. Ngunit, ganun pa man, ayaw kong maalis siya, ayaw kong mapa-resign siya. Kung ang papalit naman ay alam kong mas worse na ang tinutukoy ko ay ang Vice President. So, ganyan lang. So, ulit, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.